tatay niya ay isang sikat na all-around worker. Lumipat dito sa bahay namin ang tito ko, pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang iba ang galaw nilang dalawa ni mama, na parang may something sa kanila. Pero palaging pumupunta si mama sa likod bahay namin dahil doon nakatira ang tito ko, at hindi ko naman ito masabi kay papa dahil baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Tawagin na lang natin siyang Sisi at ikukwento niya ang kanyang karanasan kasama ang kanyang tsuhi na tawagin na lang nating Tanggol. Nung si Sisi ay nasa elementary pa lang ay masaya ang kanilang pamilya at maganda ang kanilang pamumuhay dahil ang tatay niya ay isang sikat na all-around worker. Sikat ang tatay niya sa kanilang probinsya at palagi itong pinatatawag kapag kailangang may ipatrabaho, habang ang nanay niya naman ay isang mabait na housewife. Parehong mabait ang kanyang mga magulang at ang minsang nagiging dahilan ng kanilang pagtatalo ay ang pag-inom ng tatay niya, pero bukod doon ay wala na silang naging problema. Pero simula nang lumipat sa kanilang bahay ang tsuhin niya na si Tanggol ay nagbago na ang lahat, at nung una ay mabait naman sa kanila si Tanggol. Wala namang ginagawang masama sa kanila, ang tanging napapansin lang ni Sisi ay parang nag-iiba ang kilos ng kanyang mama at ni Tanggol, na parang may something sa kanilang dalawa. Ang akala ni Sisi ay normal lang yon dahil magkamag-anak naman sila, pero ang napapansin niya ay palagi na lang pumupunta ang mama niya sa kanilang likod bahay dahil doon nakatira si Tanggol. Sa tuwing hindi makakauwi ang kanyang tatay nang dahil sa trabaho ay doon natutulog sa kwarto ni Tanggol ang kanyang mama, kaya simula noon ay nagduda na si Sisi. Isang gabi ay nag-text ang papa niya sa kanyang mama at ang sabi nito ay hindi siya makakauwi nung gabing yon, kaya nagulat na lang si Sisi nang magmadaling pumunta ang mama niya sa kwarto ni Tanggol para doon na matulog. Nagpaalam naman sa kanya ang kanyang mama at ang sabi ay may kailangan lang daw silang gawin dalawa ni Tanggol, at pumayag naman si Sisi, kaya siya na ang nagpatulog sa dalawa niyang nakababatang kapatid. At habang patagal ng patagal ay ganun pa rin ang ginagawa ng kanyang mama at ni Tanggol, hanggang sa isang araw ay may kailangan lakarin ng kanyang mama at ang tatay niya naman ay nasa trabaho. Kaya kailangan nilang maiwanan muna sa pangangalaga ni Tanggol. Hindi alam ni Sisi kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng kaba. Nung una silang naiwanan ay okay naman, nanonood lang sila ng TV, at pagkatapos nilang kumain ay pinatulog niya na ang dalawa niya pang nakababatang kapatid, at pagkatulog ng mga kapatid niya ay bigla na lang siyang tinawag ni Tanggol. Tinawag siya ni Tanggol at nagmadali namang lumapit si Sisi nang bigla na lang siyang hinila at pinaupo sa kanyang hita. Tinanong siya ni Tanggol kung tapos niya na bang patulugin ang dalawa niya pang kapatid, at sumagot naman si Sisi ng oo. Pagkatapos tumango ni Sisi ay naramdaman niya na lang ang mga kamay ni Tanggol na humihima sa kanyang mga binti, at bigla na lang siyang napabalikwas. At ang sabi naman sa kanya ni Tanggol ay bakit ka pumapalag, at ang sabi naman sa kanya ni Sisi ay mali ang ginagawa mo. Niyaya siya ni Tanggol na maglaro daw silang dalawa, pero hindi pumayag si Sisi, pero tuloy pa rin ang paghawak sa kanya ni Tanggol. Kaya hinawakan ni Tanggol ang dalawa niyang kamay at nahirapan si Sisi naman laban sa kanya. Mabuti na lang ay dumating bigla ang kanyang mama, kaya hindi nagtagumpay si Tanggol sa kanyang binabala. Nang maramdaman ni Tanggol na parating na ang mama ni Sisi ay agad siyang itinulak, at tumayo naman agad si Sisi at nilapitan siya ni Tanggol. Pinagbantaan siya ni Tanggol na kapag siya daw ay nagsumbong ay tatapusin niya ang kanyang mama at ang buong pamilya, kaya sa sobrang takot naman ni Sisi ay wala siyang pinagsabihan kahit isa. Maraming pagkakataon pa na sinubukan ni Tanggol na ituloy ang kanyang pinaplano. Mabuti na lang ay biglang may sumusulpot sa kanilang bahay kaya hindi natutuloy. Hanggang sa isang araw ay may dumating silang kamag-anak na pinapalipat na ng bahay si Tanggol dahil hinahunting na siya ng mga kapulisan. Subscribe to my channel.